una sa lahat. Ang sabi nga ni Senator Marcoleta, safe ka na. With due respect to our colleague, hindi po, Senator Marcoleta. Hindi ikaw, hindi ako, at lalong hindi safe ang taong bayan. Hanggang may mga Bryce Hernandez na engineer ng kasinungalingan at pandarambong ay hindi tayo safe. Kung nakuha kong humarap sa kaso at tanggapin ang kaparusahan ng isang krimen kung saan ako'y napawalang sala, lalong kayang-kaya kong harapin ang isang Bryce Hernandez na lantarang sinungaling at magnanakaw. Pilipinas, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Donasyon ng contractor, Senator Chis Escudero at iba pang politiko pinagpapaliwanag ng COMELEC sa natanggap nilang milyon-milyong pisong campaign donation. Magalong in or out, Mayor Benji Magalong pasok daw sa komisyong mag-iimbestiga sa flood control pero wala pa raw natatanggap na imbitasyon. Kumala sa alyansa, Congressman Barzaga pinabulaan ng lumilikom siya ng pirma para patalsikin si Speaker Romualdez pero may maanghang siyang patutsada. I believe that if anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. Bubusisiin ng COMELEC ang campaign donation sa mga government contractors sa mga politiko. Kabilang dyan si Senator Chis Escudero. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, ano magiging hakbang dito ng COMELEC? Jiggy, bukas nakatakdang maglabas ng show cause order ang COMELEC para pagpaliwanagin itong si Lawrence Lubiano, ang presidente ng Centerways Construction. Kung maaalala mo, Jiggy, nauna na niyang inamin sa isang pagdinig sa Kamara na nagbigay siya ng campaign funds na halagang 30 million pesos kay Senator Chis Escudero. At yan yung gusto ng COMELEC na ipaliwanag ni Lawrence Lubiano dahil kung matatandaan din natin, isa siyang government contractor o meron siyang mga kontrata sa gobyerno at gusto rin daw ng COMELEC na ipaliwanag ni Lubiano kung bakit hindi siya dapat sampahan ng kaso laban nga dito sa Omnibus Election Code. Matapos na magpaliwanag ni Lubiano, Jiggy, ay susunod na susulatan ni Senator Chis Escudero at siya naman ang pagpapaliwanagin bilang recipient ng 30 million pesos na campaign funds na yan. Jiggy. At meron na bang reaksyon si Senator Escudero sa isyong ito? Naglabas na siya ng maikling statement or text message about it sa mga tanong ng mga taga-media sa kanya. Nagpapasalamat siya sa COMELEC na binigyan siya ng pagkakataon na makasagot sa issue na ito. Pero ngayon pa lang, sinasabi na ni Senator Escudero, wala siyang nilabag na batas sa pagtanggap niyang campaign funds na yan. Handa rin daw siya na sagutin yung anumang magiging katanungan ng COMELEC sa kanya at ibigay yung paliwanag na hihingin sa kanya ng komisyon. Doon sa may 50 contractors na nag-donate sa mga politiko nung kampanya, anong gagawin ng COMELEC sa kanila? Sa ngayon, Jiggy, nagki-case build-up daw kasi yung COMELEC. In fact, sumulat na nga raw sila sa DPWH para humingi ng certification tungkol dito sa 52 contractors na ito. Ang mahalaga kasing malaman ngayon ng COMELEC ay kung government contractors itong mga ito. Doon lang naman kasi nagkakaproblema, Jiggy, dahil di ba nga supposedly bawal magbigay ng campaign funds o bawal ding mag-receive ng campaign funds mula doon sa may mga kontrata sa gobyerno. Ayon din daw sa pagsusuri ng COMELEC, itong 52 contractors na ito ay nagbigay ng campaign funds sa mga kumandidato. For example, 3 kumandidato sa pagkasenador, 4 sa pagkakongresista, 15 sa political o sa mga party list, and then yung iba ay sa mga local government officials na, Jiggy. At oras daw na mapatunayan nga nagkaroon ng illegal na donasyon, pwede silang kasuhan ng COMELEC, Jiggy. At dito sa issue ng campaign donation, ano ang masasabi ni Senate President Tito Soto?
Sabi ni Senate President Tito Sotto, talagang dapat mag-ingat silang mga politiko sa mga tinatanggap nila, lalo na campaign funds, at kailangan alam nila kung ano-ano yung mga sources na bawal nilang tanggapan ng campaign funds. Nevertheless, kung sino man daw yung mga politiko na nasasangkot dyan sa issue na yan, dapat silang magpaliwanag. Ang tanong din dyan, Jiggy, ano bang magagawa ng Senado dun sa mga nanalong senador na tumanggap ng campaign funds sa mga mapapatunayan na mga government contractors? Ang sinasabi ni Senate President Tito Sotto, kayang aksyonan ng Senate Ethics Committee pero kailangan may complaint muna. Sa ngayon, wala silang natatanggap na reklamo. Pero pwede daw maging grounds for complaint kayang issue ng illegal na pagbibigay at pagtanggap ng campaign funds. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Tito Sotto. Kami namang mga senador, we are open for public scrutiny. Since before, kahit na ngayon, kahit nung ako leader nun, basta merong nagko-complain sa isang senador, sinasabi namin, hindi, mag-file kayo ng complaint sa Ethics Committee. Kasi nga may mga kabawalan. Merong bawal na ganito, bawal tumanggap sa let's say corporations or personalities who are having transactions with government. At kanina mayan, pinakita natin sa headlines yung privilege speech ni Senator Jinggoy kung saan sinasabi niya na hanggat may mga kagaya ni Engineer Bryce Hernandez ng DPWH ay hindi pa rin safe yung bansa. Ano pang sinabi na ibang sinabi ni Senator Jinggoy sa kanyang speech? Nako, Jiggy, pinaulanan ng katakot-takot na masasakit na salita ni Senator Jinggoy Estrada itong si DPWH Engineer Bryce Hernandez. Tinawag niyang sinungaling at mandarambong. Muli din niyang dininay yung akusasyon sa kanya ni Hernandez na nasasangkot siya ng pangingikbak ng at least 30% daw mula sa ilang flood control projects. Jiggy, pakinggan natin ang bahagi ng privilege speech ni Senator Jinggoy Estrada. I have acquitted myself of the grave charge of plunder. Should that sad and dark chapter of my life be a reason for me now to do nothing? Say nothing? Kung nakuha kong humarap sa kaso at tanggapin ang kaparusahan ng isang krimen, kung saan ako'y napawalang sala, lalong kayang-kaya kong harapin ang isang Bryce Hernandez na lantarang sinungaling at magnanakaw. At kanina nagdebate rin sa plenaryo kung dapat bang ibalik sa kustodiya ng Senado itong si Engineer Hernandez. Ano naging takbo ng diskusyon? Mahaba-habang debate yan, Jiggy, dahil yung ilang miyembro ng minorya, sila Senator Jinggoy Estrada, Senator Bato de la Rosa, Senator Rodante Marcoleta, gusto nila ibalik sa Senado o i-detain ulit sa Senado itong si Hernandez. Kung matatandaan natin, Jiggy, backtrack tayo konti. Nitong Lunes, sa pagdinig ng Senate Ribbon Committee, di ba na-cite in contempt si Hernandez? So technically, under na siya ng custody ng Senado at dito siya na-detain. Pero kinabukasan, Martes, ay dumalo siya sa pagdinig naman ng Kamara at doon sinabi niya na hindi niya nararamdaman na safe siya dito sa Senado kaya ayaw niyang bumalik dito. Kaya naman kinommunicate ni Speaker Martin Romualdez yung concern na yan kay Senate President Tito Sotto at kung pwede daw ay sa Kamara na lang nga i-detain itong si Hernandez. Pero hindi pumayag dyan sa Senate President Tito Sotto, kaya ang napagkasunduan nila ni Speaker Romualdez kahapon ay dalhin na lamang sa PNP Custodial Center itong si Hernandez. Pero, alam mo, nanggigigil dyan yung mga senador kasi para sa kanila, bakit siya nasa PNP Custodial Center? Hindi naman totoo na hindi siya safe dito. In fact, safe na safe siya kung nasa Senado siya. Kaya ang sinasabi nila Senator Marcoleta, dapat ibalik siya dito. Nung medyo nagkakainitan na ng debate, nag-break muna panandalian yung mga senador at pagbalik nila ng sesyon, Jiggy, ang naging desisyon nila ay i-transfer sa Pasay City Jail itong si Bryce Hernandez. And just to be clear, kahit nasa Pasay City Jail siya, under custody siya ng Senado, so anytime na kailangan siyang ipatawag for hearing, obligado siya na pumunta dito sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Yan po ang ulat ni Mayan Los Baños live mula sa Senado. Kumala si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa National Unity Party na kaalyado ni Speaker Martin Romualdez. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez.
Marian, bakit daw nagbitiw si Congressman Barzaga sa NUP? Yes, JG, meron daw kasing naninira sa kanya kaya kumalas siya sa National Unity Party at bilang Assistant Majority Leader, itong si Congressman Kiko Barzaga. Ayon nga kay Barzaga ay merong tao mula sa kanyang partido sa NUP na nagpapakalat na naglilikom daw siya ng mga pirma para patalsikin si House Speaker Martin Romualdez. Pero pinasinungalingan na ito ni Congressman Barzaga. Wala raw itong katotohanan. Si Kiko Barzaga ay ang anak ng yumaong si dating NUP President Elpidio Barzaga. Mananatili nga raw itong si Kong Kiko bilang independent member ng Kamara. Jiggy. At bakit lumutang yung issue na nagpapapirma ito si Congressman Barzaga para patalsikin si Speaker? Jiggy, hindi pa nga malinaw ito kung bakit, pero ayon kay Congressman Barzaga ay naniniwala siyang dapat imbestigahan din mismo sa mga maanumalyang flood control projects itong si Speaker Martin Romualdez. Paglilinaw pa niya, napilitan lang daw siyang iboto itong si Romualdez bilang Speaker dahil NUP member pa siya noong nagkaroon ng desisyon yung partido. Plinano na raw nito ni Barzaga nag-privilege speech pero pinigilan pa nga muna siya ng partido noon dahil maaari daw siyang ma-ethics complaint kung may mga ilalabas siyang pangalan. Pakinggan natin itong pahayag ni Congressman Kiko Barzaga. Well, I believe that if anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez because he's now Speaker. I have some personal knowledge. I will not be elaborating that yet. I'd like Speaker Romualdez to also be involved in the DPWH hearings. I'm saying that it's very unlikely for the Speaker to have no involvement in such a large issue. At ano ang sabi ng mayorya sa desisyong ito ni Congressman Barzaga? Yes, Jiggy, nakausap nga natin kanina si Deputy Speaker Paulo Ortega sa kabila nga nitong kaliwat ka ng chismis o ugong na magkakaroon ng pagpapalit sa liderato. Nanindigan itong si Ortega na walang pagbabago sa liderato ng Kamara. Mananatiling malakas daw ang pundasyon nito. Solid daw ang suporta nila kay Romualdez. At katunayan, kaninang umaga nga nagkaroon daw ng meeting itong mga political party leaders at present dyan mismo si Speaker Romualdez at iba pang House leaders. Narito ang pahayag ni Ortega. I think the photo will speak for itself na kitang-kita na nagkakaisa po yung House of Representatives sa party leaders. There is no change of leadership. Well, maraming chismis pero sabi ko nga, chismis. Kibitzers, mga bulong-bulong. Pero as you can see, the House is one, the House is solid, and there is no change in leadership. Jiggy, sa ngayon ay wala pang ang pahayag si Speaker Romualdez kaugnay sa mga banat ni Barzaga. Yan muna ang latest. Balik sa'yo. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Walang banta ng destabilisasyon sa gobyerno sa kabila ng pagkakadawit ng ilang opisyal sa malawakang katiwalian sa flood control projects. Yan ang tiniyak ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa isang panayam matapos niyang dumalo sa budget hearing sa Senado. Gayunman, sabi ni Bersamin na babahala rin siya sa mga revelasyon sa mga flood control hearing. Very, very stable. Because, alam mo yan, internal dynamics lang yan. Normal sa atin yan. There were eras or periods in our history that there were more supposedly perceived to be destabilizing. I don't see any threats. Nang tanungin man tungkol sa binubuong Independent Commission na mag-iimbestiga sa mga anomalya sa flood control projects, ayaw raw panguna ni Bersamin ng Pangulo. Kahapon sinabi ng Pangulo na i-aanunsyo niya mga magiging miyembro ng komisyon sa susunod na 2 araw. Pero ayon sa ilang source ng News 5, makakasama umano sa Independent Commission si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Gayunman, sa isang forum ngayong araw, sinabi ni Magalong na wala pa siyang natatanggap na imbitasyon. Susunod, ilang luxury cars sa mga Diskaya hinihinalang smuggled. Atong ang Gretchen Barreto at iba pa pinasabpina na ng DOJ kaugnay sa investigasyon ng mga nawawalang sabungero. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Hinihinalang smuggled ang ilang mamahaling sasakyan ng mga Diskaya dahil kulang-kulang ang papeles ng mga ito.
Ay sa Bureau of Customs, 8 sasakyan walang certificate of payment at walang import entry. Meron pang 7 sasakyan na may import entry documents pero walang certificate of payment. Binigyan ng 15 araw mga consignee at mga diskaya para magpakita ng mga dokumento at patunayang tama ang binayaran nilang buwis. Kaugnay nito, higit 10 empleyado ng customs ang tinuturing na persons of interest kaya umano nakalusot ang mga sasakyan. Bukod sa mga diskaya, iimbestigahan din ng customs ang mga mamahaling sasakyan ng ilang opisyal ng DPWH. Pinatatawag na ng DOJ sina Atong Ang, Gretchen Barreto at iba pa para sa imbestigasyon sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Kasama rin sa subpoena ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy at kanyang kapatid na si Ella Kim. Pinaharap din si dating NCRPO Chief Jonel Estomo at 18 pang pulis. Pero para ito sa preliminary investigation sa mga reklamong multiple murder, kidnapping with serious illegal detention at iba pa. Nakatakda ang unang pagdinig sa susunod na linggo. Bukas naman ang kampo ni Ang sa gagawing investigasyon. Hinamoy niya si alias Totoy na huwag magtago sa likod ni DOJ Secretary Boying Rimulya at maglabas ng ebidensya sa akusasyon. Patuloy pang kinukuha ng News 5 ang reaksyon ni Barreto at Estomo na naunang itinanggi ang mga akusasyon. Samantala, ayon sa Philippine Coast Guard, may panibagong kalansay ng tao na nakuha sa Taal Lake sa Batangas kahapon. Isa sa ilalim ito sa pagsusuri. Susunod, mga residente sa isang barangay nagtitiis sa tulay na kahoy bilang solusyon sa baha. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Nagtitiis sa tulay na kahoy ang mga residente sa isang barangay sa Biñan, Laguna. Isang marupok na solusyon sa problema sa baha. Sa parehong barangay, ginastusan ng malaki ang isang pasyalan na kaaya-aya sa paningin pero ano nga ba ang pakinabang nito? Ang kwento dokumentado ni Angela Lagunzad Castro. Ito ang Biñan City Esplanade, aesthetic walkway, Instagram-worthy. Pero para saan? Turismo? Maraming mga residente ang naiinis. Bakit inuna pa raw ito kesa solusyonan ang baha sa Barangay de la Paz, Biñan? Ito ang tulay na ginawa dito sa Barangay de la Paz. Kung makikita po ninyo, ito ay gawa sa coco lumber, medyo umuuga at tila manipis at makitid po ang daanan dito. May ilang residente na rin ang natumba at nahirapan na baybayin ang tulay na ito. Ang biruan po ng mga residente dito, ito na daw ang tinaguriang Venice Grand Canal dito sa Biñan. Pero ang malaking tanong, ito ba ay talagang solusyon o perwisyo? Okay na ba kayo sa ganitong solusyon? Hindi po enough tong tulay para po sa aming mga taga De La Paz. Kasi mas gusto namin mabigyan ng solusyon yung kung paano hindi na bumaha. Kasi ito po talaga ang problema ng mga taga De La Paz. Kasi apektado po talaga ang mga estudyante, tulad po niyan. Dapat po napasok sa eskwelahan pero ngayon, modular. Nung nagbalik face-to-face po yung mga bata, ang dami po talagang nahulog. Maraming nahulog, sabi mo? Opo, may mga nahulog Ito, po ganun. talaga. Opo, high school, elementary, may nahulog po talaga. Sa tingin nyo ba, ano yung deserve ninyo? Deserve po namin mamuhay ng normal. Yung hindi po kami namumuhay ng magbabangka araw-araw, na aasa sa mga relief galing sa government. Hindi naman po kasi namin kailangan yung relief, hindi namin kailangan tong tulay. Ang kailangan po namin yung hindi na kami bahain. Si Nanay Teresita, na 6 na dekada nang nakatira sa Barangay de la Paz, wala lang ang bangka, hindi pa inabot ng tulay ang kanilang bahay. Sa hirap ng buhay dito, halos yung iba hindi na po talaga nag-aaral. Yung mga nakita po natin dyan, mga coco lumber na tulay. Masangad ko po yung mapataas po nila yung kalsada eh.
Kasi kahit paano ganong kalsada, normal na yung buhay ng mga tao, hindi na kailangang mamangka. Ang pangarap na mabuhay ng normal ng mga residente ng Barangay de la Paz ay tila malayo pa sa katotohanan. Umaasa pa po ba kayo na magiging okay itong sitwasyon nyo dito? Sana nga po gawa ng noon yung bagong nagbubutuhan, nagtatalo-talo yung mga kandidato na laging sinasabi, kaya nilang resolusyonan. Kung yung iba namang nakaupo, ayaw naman. Pero kung talagang gugustuhin, maliit lang itong lugar na to, kaya naman po talaga eh. Kasi sobrang dami namang pera eh. Kaso naman di kami yata napapansin. Kailan kaya sila magiging prioridad at maitutulay sa tunay na solusyon? Ako, si Angela Lagunsad Castro, mukha ng maliliit, isyong malalaki, dokumentado. Mga bumabanderang headlines, alam mo na, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami dito bukas sa TV5, 1PH, RP TV, True TV at 105.9 True FM. Susunod na po ang Frontline Pilipinas.